Ito sa inyo guys, ang pinakasulit na smartphone sa balat ng lupa. This is the Itel S23. Yes guys, wala pa rin talagang tumatalo dito sa phone to pagdating sa kanyang presyo ng 4,000 pesos plus. Yes, nabili ko lang ang phone to ng 4,363 sa Shopee guys, using voucher syempre. And this is the highest version available, up to 16 GB of RAM, 256 GB of storage. Naku po, sulit na, di ba? Yes, guys, dagdag mo pa na meron siyang 6.6 inch HD Plus display with 90Hz refresh rate, 50MP camera, 5,000 mAh battery. Naku po! Grabe na! Grabe! I tell you, paano mo nagagawa to? It's not that simple. Yes guys, grabe talaga etong phone to. Pero yun na nga, tingnan natin siya ulit kung sulit pa rin ba siya, kung maganda pa rin ba siya, yung kanyang performance, yung kanyang, lahat about this phone. And also guys, ipapamigay ko rin etong phone to kapag umabot to ng 1.5k likes. Kaya naman, panoorin nyo lamang buong video and magsisimula tayo in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JTeen TV. Na kung hindi ka pa nakasubscribe, well definitely mag-subscribe ka na dahil nga meron tayong madaming ongoing giveaways. Yes guys. In order to join, just subscribe and also follow our Facebook page dahil nga doon kami nag-a-announce ng mga winner and things like that. Ngayon, kung hindi nyo alam, na-unbox ko na to actually dahil nga ito na yung mismong smartphone. Pero yun na nga guys, para sa mga hindi nakakaalam, para sa mga hindi pa nakakita, meron po siyang kasamang hard case. Ayan. SIM ejector pin, syempre, papel, ang kanyang earphones, ang kanyang Type-C cable, ang kanyang 10 watts charging adapter. Ayan, 10 watts lang siya guys. So, yun na. Tapos na tayo dyan. Puntahan naman natin yung mismong smartphone. Napaganda talaga nito guys with its plastic back, plastic frame, and glass front. Yes guys, pero kunin muna natin to. Sa gabal to eh. Oh. Yun! Sarap! Now, kung makikita naman ninyo, napaka-premium looking, napakaganda, napakagwapo nitong FBI, open up! Netong Itel S23. Yes, guys! Meron tayong malabilog na camera module dito and it has 2 cameras only. Akala mo 3? Well, it's a prank. It's a prank! Dalawa lang po to with its LD flash. And dito sa baba nakalagay ang kanyang 50mm ultra camera. And dito naman sa pinakaibaba nakalagay yung Itel logo. Ngayon, dito naman sa kanyang sides, dito guys sa baba nakalagay ang kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, at ang kanyang speaker guys. Diba? Kompleto na. Dito naman sa right side, meron po siyang body markers at saka yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left side, meron po siyang SIM card tray which is nagsusupport ng 3 slots. Eto guys, ang 2 SIM card at isang micro SD card. Dito naman sa taas, wala po tayong makikita pero dito sa may front nakalagay yung kanyang earpiece and katabi naman ito yung kanyang front LED flash. Yes guys, meron ng front LED flash etong si Itel S23. So kapag kayo mahiling mag-selfie-selfie sa, bar, sa mga lugar na madidilim, well, okay na etong phone na to. Overall, pagdating dito sa kanyang build quality, manipis po siya, magaan, and napaka-comfy talaga niyang hawakan actually. So para sa akin guys, at this price point, you can have a premium looking device with a price na napakamura lang. So para sa akin, sulit na talaga to pagdating pa lang dito sa kanyang build quality. Now, actually guys, nireview ko lang to ulit dahil nga meron silang upcoming na Itel S23 Plus. That is why, kung gusto nyo makita yon, mag-subscribe lang kayo dahil nga upcoming na yun. Yes! Also guys, nireview ko lang to para ipag-giveaway sa inyo. So, like na kayo dyan. Now, pag-usapan naman natin yung display netong phone to. So, eto naman guys ay meron ng 6.6 inch IPS LCD display with 720p HD Plus resolution and 90Hz refresh rate. Now, at this price point, you can never have that kind of display dahil nga guys, napaka-okay na talaga nito for its price. Like legit, especially kapag nakuha mo yung 3,000 plus na Itel S23, wala na talagang makakatalo doon. Yes guys, pero yun na nga, dahil nga higher RAM at ROM yung pinili ko dito, siguro meron pang makakatapat na mga 90Hz, mga ganon. Na guys, for my experience, sulit na talaga to dahil nga as you can see, ang bilis mag-scroll, ang bilis mag-loading, ang bilis mag-refresh, walang mga loading, walang mga delay. So para sa akin guys,
pagdating dito sa kanyang 90Hz refresh rate, legit talaga siya. Ngayon, kapag kayo naman guys ay gumagamit nito sa labas, well, okay pa rin naman siya. Makikita mo pa rin yung display. So, para sa akin, kapag meron kayong mga pagtatrabuhuan like mga delivery rider, pwede na itong si ITEL S23. And it is no surprise na marami talagang bumili nito guys ng mga delivery rider dahil nga ito ata ang pinakamaraming sold na smartphone ngayong 2023 sa online. So, yes, that tells everything, right? Sulit na talaga itong si ITEL S23 pagdating dito sa kanyang display. Kapag kayo ay mahilig manood ng mga movies, videos, things like that, mga vlog ko, pwede na talaga etong phone ito. Now, pag-usapan mo natin yung kanyang processor, guys. So, pagdating dito, sino ang mas mabilis? Sino ang mas malakas? Ako ba? Or ito? Well, ako. Boring! Pang flagship to guys. Char lang. So, eto guys ay meron ng Android 12 with Unisoc T606 and octa-core CPU up to 1.6 GHz and Mali G57 MP1 naman pagdating sa GPU. Now, para sa akin guys, okay na talaga ito actually. Like, legit. Kapag kayo ay mahilig mag-Facebook, mag-social media, things like that, wala na kayong problema dito guys. Hindi to maglalag, promise. Yes guys, tinest ko na ang phone ito for about ilang months na and hindi talaga ako nag-experience ng paglalag, paglo-loading kapag kayo ay mag-social media lamang. Yes, especially kapag etong highest version yung binili mo. So para sa akin guys, okay na talaga etong si ITEL S23. Naglaro ako dito ng Mobile Legends and as you can see, high graphics with high refresh rate po siya pero napakalupit talaga dahil nga walang malag, walang mga frame drops kapag naglaro. Napaka-smooth, napaka-playable and overall, napaka-enjoyable talagang maglaro dito guys. Like legit, wala talaga siyang mga problema na mararanasan nyo, especially kapag nagka-clash, especially kapag nagka-cast kayo ng skill. Wala na yan guys with this phone. So, talagang napakamura lang, meron ka ng mala gaming phone na type of performance. Siyempre, wag na tayo mag-expect ng mala gaming phone talaga. Like, you know, you get the point. Ito yung pinaka-gaming phone na pwede nyo mabili sa ganitong presyuhan. So, overall, pagdating dito sa kanya performance, sulit na talaga siya. Especially kapag kayo magmo-multitask with its up to 16 GB of RAM. Like, how the... Do it! How the... Grabe guys. So, yun na nga guys. Unbelievable talaga yung specs pagdating dito sa phone ito. Wala nang masabi. Overall, recommended ko na talaga siya for its performance. Now, pag-usapan naman natin yung battery nitong phone ito. Now, kapag gusto mo naman matagal malobat guys, pwede na siya dahil nga tipid yung kanyang processor. And also, ito ay meron ng 5,000 mAh battery with 10 watts charging. Aabot ka ng up to 2 days with this phone kapag casual lang ginagawa ninyo. Pero kapag kayo nag-mobile data, nag-gaming, 1 day lang talaga. Ngayon, kapag charging naman pag-uusapan, from 0 to 100% in just 1 hour and 50 minutes. So, almost 2 hours na po siya. And for me, medyo mabagal talaga yon dahil nga, you know, 10 watts lang. Yun lang? Pero para sa akin guys, overall, recommended ko pa rin etong si ITEL. Kala ko Tecno. Huh? ITEL S23 para sa inyo. Now, kung hindi nyo alam guys, yung Tecno, Infinix at saka ITEL po ay connected talaga. Like sister company lang sila. So, you know, sila talaga yung mga pinakasulit na brand ng 2023 dito sa Pilipinas. Hello! Hi! Yo! So, dito naman tayo guys sa camera na itong phone ito. So, isa talaga sa may pinaka nagustuhan ko ng mga camera at this price point ngayong 2023 guys, like legit. Ito ay merong 50MP main camera at saka 0.08MP na depth and dito naman sa kanyang selfie ay meron ding 8MP selfie camera. Now siguro yung nagustuhan ko dito guys is yung kanyang processor dahil nga maganda pong mag-process ang camera ng phone ito. Yes guys, okay na talaga yung aking kulay dito sa phone ito. Hindi siya ganun ka high quality or some sorts dahil nga 4,000 pesos na to. Pero, sulit na talaga siya dahil nga as you can see, yung kulay ko dito is saktong-sakto lang, napaka-natural, yung color reproduction niya is on point talaga, and color accurate talaga siya overall. Kung ano yung nakikita natin in person na mga kulay, well, yun din yung makukuha ng picture dito sa phone ito. So, para sa akin guys, photo quality wise, okay na talaga etong si ITEL S23. One of the best camera that you can get at this price point. Ngayon, dito naman sa kanyang video quality guys, eto po ito ay makakakuha na ng 1080p at 30fps sa kanyang main camera at saka selfie camera. And ngayon, as usual, try natin. Guys, ang video quality using the ITEL S23
And eto guys ay main camera. So ano sa inyo? Okay ba? Comment down below. And ngayon try naman natin yung kanyang selfie camera. Ito naman guys ang selfie video camera ng ITEL S23. So ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, as I'm looking at the video quality guys, para sa akin, okay na talaga to for its price. Siguro wag lang tayong mag-expect ng masyado talaga na pwede ka nang mag-vlog, pwede mo nang i-upload kung saan. Well, actually, you can do that, of course. Madami pang mga video quality na mas low pa dito guys ang nag-trending. Pero yun nga, hindi siya ganun ka-accurate for me, hindi siya ganun ka-high quality overall. Pero, at this price point, it is one of the best. Like, I'm telling you guys, medyo ano lang talaga yung sarili ko since marami talaga kong nire-review. Merong mga mamahaling smartphone, you know. Medyo nag-mix up na yung ano ko. Pero, para sa akin, at this price point, kapag iniisip ko na yun lang yung presyo niya, eto na talaga eh. Eto na talaga yung pinaka-the best. Like, legit, wala nang maalala na mas better pa pagdating dito. So, yun na nga guys. Overall, recommended ko ba si ITEL S23? Well, definitely yes na yes. RAM at ROM pa lang, panalo na. Wala ka nang dapat bilhin. Dahil nga kumpleto na siya sa kanyang box. Mabilis ang display, mabilis ang processor, okay na camera, and napakagandang design. Well, definitely, pwede na etong si ITEL S23. This is definitely the pinaka-the best na 4,000 pesos sa balat ng lupa. So, yun lang naman for this video guys. I hope nag-enjoy kayo. And again, like nyo lang ang video to and ipapag-giveaway ko na etong si ITEL S23. 1.5k likes guys, and automatically ipopost na namin yan sa aming Facebook na for giveaway na to. And also, kung hindi man, well, meron pa rin naman tayong madaming giveaway dito guys. So, huwag mag-alala. So, that's pretty much it. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.